Magandang araw po. Ako po si Juan Miguel A. Gino. Ako po si Bea A. Aquino. Ito po ang performance task namin sa Awaling Panlipunan. Binubuo ito ng 7,641 na mga pulo. Pinangkat ito sa tatlo. Ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Sagana ito sa likas na yaman. Maraming produktong nakukuha sa yamang ito. Ito ang nagdodulot ng pag-angat ng antas ng ekonomiya ng bansa. Ilan sa mga pinagmulan ng kinakapaki na bangan ng ekonomiya at ang mga produktong at kalakal mula sa likas na yaman, turismo at kalakalan. Halina at samahan ninyo akong alamin ang tungkol sa lungsod ng Malabon. Ang Malabon ay isang lungsod sa hilagang bahagi ng NCR. Sawa at pumasyal tayo dito sa Malabon. Ang salitang Malabon ay hango sa salitang maraming labong. Unang tinawag na bayan ng Tambumbong, ginawa ito bilang bisita ng tondo ng mga pawing Agustino noong May 21, 1559. Isa ang Malabon sa pinaka mataong lungsod sa Pilipinas. Ang populasyon noong 2021 ay nasa 380,522. Ang kabahayan ay nasa 81,724. Ang kabuoang lawak nito ay nasa 15,714 kilometro kwadrado. Naging ganap na lungsod ito noong Abril 21, 2001. Ang simbolo ng Malabon ay isang mangingisda ang may buhat ng silang lungsod na makikita natin na baka sampay sa kanyang balikat ang lambat na panungahing hanap buhay ay pangingisda. Maraming makasaysayan na bahay o ancestral house ang Malabon. Isa na ito ang Raymundo House. Ang Angel Cacno Gallery ay bahay ng pagmamay-ari ng sikat na 100 at 200 peso bill designer na si Angel Cacno. Ang simbahan ng San Bartolome ay matatagpuan sa San Agustin. Pinagdiriwang kapistahan nito tuwing Agosto 24. Ito rin ang pinakamagandang simbahan sa Malabon. Pag-uusapan naman ay pagkain hindi papahuli. Ang Malabon, ito ang Pansit Malabon na pagbunahing product. Isa ang Nanay's Pansit Malabon, isa sa sikat at original na pansit Malabon dahil sa lambot at lasa ng pansit na ito na sinasamahan pa ng tinapa, seafood, chicharon at iglog na tiyak. Magugustuhan ng lahat. May iba't ibang uri at klase din ng mga kakanin na sikat sa Malabon. Isa na dito ang Dolores, kakanin na hindi nawawala tuwing may handaan sa Malabon din. Magtatapuan ang iba't
ibang uri ng food manufacturing group kagaya ng Silvenswal, Rufina Patis, Mater Somar, at Reno Livers Bread. Talaga naman pagdating sa food manufacturing ay agad ang Malabon. Ang Rufina Patis ay isang industriya ng Malabon. Ito ay hanggo sa paggalan ng isang babaeng negosyante na si Rufina Salao, Vida de Lucas na isang fisher dealer. Ang Malabon ay napapalibutan ng tubig kaya ang pangungahing hanap buhay dito ay pangangisda. Dahil maraming nahuli ang mga mangingisda, ang isang paraan upang hindi agad masiwa ay ang pagtatapa. Ang pagtatapa din ang isa sa nagsilbing hanap buhay ng mga taga Malabon. Ang boneless, bangus din at bagoong ay isa sa mga produkto ng Malabon na kilala dahil sa bukod na malinamnam ito. Ang nagdibon mismo nito ay ang ating mga kababayan na taga Malabon. Mahalaga ang likas na yaman sa atin kaya ito ang mga paraan upang ito ay ating pangangalagan. At mapangangalagan gaan ang ating mga likas na yaman ay dapat magtulungan tayo, wag nating pababayaan. Itapon ang mga basura sa tamang basurahan at isip palagi ang 3 R's. Reuse, reduce, at recycle. Sa halip ko na gumagamit na ng plastic sa grocery, ugaliin po nating magdala ng eco bag. Bilang isang kabataan, wag po nating kahayaang masiwa ang kalikasan dahil ito ang nagbibigay sa atin ng pagkain, hanap buhay at tahanan. Masasabi nga maunlad at progresibong lungsod na ang Malabon, naglalakihang gusali at hindi na ito binabaha katulad ng dati. Nasa 1,000 na rin ang tricycle drivers na rin ang naaayuda ng Pandawid Kansada program ng Malabon. Nabubuhay din sa Malabon at pagbabayanihan lalo na sa manahon na ngayon sa pandemya. Ang pamimigay ng relief goods at palengke on wheels may mga bagong teknolohiya na dito na ginagamit katulad ng e-drive na ginagamit ngayon sa transportasyon. Ang kainan naman na nito ay ginagamitan ng baterya para mabawasan ang pollution at sa hangin. Kahit na sinubok ng buong mundo, tuloy lang. Sulong Malabon.